Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. And for today's video, bibigyan ko po kayo ng idea kapag once na na-hired kayo or na-schedule kayo or Bobo ang puta. na-line up kayo for employer's interview ng Inulax. Okay? Pero before that, disclaimer lang po, hindi po ako under ng Inulax, hindi po ako naging empleyado ng Inulax, okay? Meron lang concern na tagapagsubaybay sa vlog natin or sa channel natin na gawan ko rin daw ng video or content yung question and answer ng Inulax kasi 'di ba before nagawan ko ng vlog yung about sa interview ng Walsin, kung mapapanood niyo yan. Ginawa ko siya ng video pero may nag-ano ka sa akin, nag-message na gawan ko rin or why not gawan ko ng video naman yung interview about sa Inulax kasi alam ko Inulax is marami rin ho talaga yang hiring, okay? Marami ring hiring diyan sa Pilipinas din sa mga agency pero take note po ha, hindi lang po isang agency ang may hawak ng Inulax, okay? Hindi ko alam kasi since hindi nga gaya na sabi ko hindi nga ako empleyado ng Inulax pero ang pagkakalam ko, isa sa mga humawak ng Inulax na agency dyan sa Pilipinas which is si City Employment, which is agency ko rin dito sa company ko. Pero alam ko marami or tatlo ata may hawak ng Inulax dyan sa Pilipinas na agency. Pero pagdating dito, magkakaiba naman ng branches. Kaya take note po dyan ha. And also, the interview kasi is subject for change. Ibig sabihin, hindi naman ho, porket sinabi ko dito kung ano yung mga question and possible answer, hindi naman po ibig sabihin na yun na lang din po ang possible question kapag once na nag-interview kayo. Kaya mas maigi na handa po talaga kayo kasi si Inulax is electronics company. So I suggest, highly recommend na panoorin nyo rin yung video ko about sa Walsin ng interview kasi halos lahat kasi ng interview, iisa lang ang question. Pero dito kasi sa Walsin, sa pagkakalam ko, mas marami kasing tanong dyan na possibly na pwede ring tanungin dito sa Inulax. Kasi meron naman silang question din kasi dito sa Inulax na wala sa Walsin. Okay? Meron din namang mga question dyan sa Walsin na meron dito sa Inulax. Okay? Pero meron din naman nga, gaya sabi ko, meron din question dito sa Inulax na meron din sa Walsin. Pero merong question dito sa Inulax na wala sa Walsin. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon at ibibigay ko sa inyo ano yung mga question na yan at mga possible answer. Pero take note, ito pong sagot, ang mga sagot is nagbase lang po ako dun sa concerned citizen or concerned follower natin dito sa YouTube channel natin and also magbibigay rin ako ng personal na suggestion na rin kung ano yung mga possible or pwede nyong isagot kasi hindi naman kasi lahat ng gusto nating sabihin tama or hindi lahat ng gusto nating sabihin pagdating sa interview is makakabuti para sa atin, okay? Kaya sasabihin ko naman ho sa inyo yung mga tips ko about dyan. Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram and you are watching Ram's Diary. Hindi na naman ako nakapagpakilala. So yung mga kalodios, hindi natin patatagalin pa. So isa sa mga very common na question pagdating sa interview sa lahat ng company dito sa may Taiwan is, tell me about yourself. So ito yung unang tinatanong sa inyo dito sa interview sa Inulax. Okay? Ngayon, I suggest, balikan nyo itong video ko na yan kasi sinabi ko po dyan kung ano yung mga isasagot nyo kapag once na itinanong kayo ng tell me about yourself. So, isa lang naman kasi yan. So, basta huwag nyo kakalimutan sa interview, kapag once na tinanong kayo ng English, dapat sagutin nyo po siya ng English. Okay? Huwag nyo po siyang sasagutin ng Tagalog. Pero na lang kung naubusan na kayo ng bala ng English. Okay? Pero kapag once na tinanong ko kayo ng Tagalog, please lang, Tagalog din ho ang isagot nyo. Huwag kayong sasagot ng English. Okay? Kasi, may mga interviewee din kasi na ayaw nila ng tinanong ka na ng Tagalog para hindi ka mahirapan, tapos sasagutin mo ng English, di ba? Parang ang boastful mo naman. Ganun ang dating sa kanila, kaya minsan hindi ka ma-hired, okay? Pero huwag kayong mag-alala kasi kung hindi nyo na talaga masagot in English yung tanong, meron namang mga interpreter or yung kumbaga nagta-translate or translator dyan sa gilid nyo to translate
into Chinese Mandarin naman kung hindi nyo na talaga kaya. Okay? May mga ganun. Tsaka okay lang yan. Huwag kayong matakot pag ganun. Tagalogin nyo na lang pag di na kaya. Pero as much as possible, mag-practice nga kayo. Gaya na sinabi ko dyan sa video na to na practicein nyo yung mga question and answer tapos i-convert nyo into English. Okay? Wala namang wala namang mawawala kasi ganun naman ginawa ko personally kasi. Tsaka lahat naman ng na mga naging applicant before, ganun ang ginagawa nila. Kasi the best po talaga yon. Okay? Huwag tayong umasa doon sa interpreter kasi kapag once na umasa kayo doon sa interpreter, ay ibig sabihin, hindi nyo kaya makipag-communicate once na nandito na kayo sa Taiwan. Kasi nga, communication is very important talaga dito. Okay? Kasi ako hindi naman ako magaling sa English, pero wag naman ho yung English Carabao. Okay? Basic English is enough na po. Kasi hindi naman lahat ng mga Taiwanese dito is marunong mag-English talaga. So, basic English lang. Basta wag lang yung English Carabao. Like, for example, yung naririnig natin sa may mga Saudi. Although hindi ko sila minamalit ha, ibig ko sabihin is, sa kanila yon doon sa Saudi, pero dito kasi is iba. Like, for example, yung sinabi ko sa mga previous vlog ko na, Ma'am, are we cooking? Yung mga ganon. Okay, wag ho yung ganon. Yung tinatawag na English Carabao. Okay, kasi nga, iba ho yung sa Saudi, iba din ho dito sa Taiwan. Kaya, wag niyo po yung gagawin. Basic English po is enough. Mag-practice lang ho kayo. Kahit naman ako, hindi ho ako magaling sa English, nag-practice lang ho talaga. Nung nag-apply na ako puntang Taiwan. Okay? Ang dami ko nang sinabi. Tell me about yourself lang. So, at sa tell me about yourself, pinaka-importante talaga dyan is yung name, ang edad mo, yung place kasi kung saan ka nakatira dyan sa Pilipinas. Actually, optional lang yun. Pwede mo naman sabihin, pwede hindi rin. Kasi nga, hindi naman nila alam kung saan yan. Hindi sila interested dyan. Okay? Gusto nilang malaman about mga personal and important information sa inyo. So, sa place talaga, kung saan yung address nyo, hindi nyo na, optional lang ho yun. Pwede nyo sabihin, pero pwede nyo hindi. Sabihin nyo na lang city. For example, Antipolo City, okay, mga ganun. Wag nyo nang habaan, baka i-complete nyo pa. Tapos kung may anak kayo, okay? Tapos, kung ilang taon, nasabi ko na ba? O basta ilang taon, may anak na kayo, and mag-jump na po kayo sa work experience. Importante ko kasi yung work experience. Yun naman talagang inaabangan nila sa Tell Me About Yourself. Okay? So, yun. Kung napapanood nyo yung mga videos ko about employees interview, nagbibigay ako ng tips doon. Balikan niyo po yun kasi napaka-importante po yun. May mga sinabi ako ng mga wordings or mga juicy words to upgrade or to enhance yung sagot nyo. Or may mga dinagdag tayong special words na sinasabi ko doon. Panoorin nyo na lang, okay? Next is, ito ang medyo crucial or napakahirap talagang sagutin na tanong, kahit naman dyan sa Pilipinas. Tinatanong to, what is your strength and your weakness? Okay? Para sa akin, nahihirapan talaga ako dito. Kasi, alam mo, dito kasi nila hinuhuli. Okay? Dito nila hinuhuli kung paano ka i-handle. Okay, so ito yung sinasabi ko na hindi lahat ng gusto natin sabihin ay nakakabuti or tama or nga, nakakabuti sa atin. Okay? Minsan, sa pagiging too much mo na pagiging honest, yun yung ikakapahamak mo. Okay? So kapag once sinabing what is your weakness, your strength muna, sabihin niyo na lang yung yung positive na magpapatulak sa inyo para i-hire kayo. Like for example, um, flexible. Okay? Kailangan nyo sa trabaho. Which is, yun naman, trabaho naman talaga pinunta natin dito. Kaya yung mga sasagot nyo related po sa trabaho. Flexible. Okay? And, tawag nito, you can work under pressure. Okay? Isa rin yun. And also, sabihin nyo na nakakapag trabaho kayo in a shifting schedule. Pwede pang umaga, pwede pang gabi, pwede pang tanghali, or yung sinasabing morning, swing or mid-shift, tapos night shift. Okay? Sabihin nyo yan. And sabihin nyo na nakakatayo kayo sa trabaho ng 24 hours nang hindi nagpapahinga. What? Or hindi umuupo. Although, it's impossible, pero kasi syempre pag kumain ka, di ba, 12 hours lang naman, 8 hours lang naman tayong tatrabaho talaga sa Kahit huwag nyo na pala sabihin 24 hours, sorry. Kahit sabihin nyo 12 hours lang, kasi kasama na doon yung OT. Kasi sabihin nyo lang yun, okay na yun, 12 hours, so pala 24 hours, sorry. My bad. Bobo ang puta. Tapos, about naman sa yun, sa strength muna na kamo, tawag nito, nakaka-adjust ka into
sa kwarto, yung English na naman ako, tapos di ko tinuloy, no? Hindi talaga kasi marunong English. Okay, sa kwarto na, for example, 4 kayo, kahit sabihin mo na ang pinanggalingan mo dyan sa Pilipinas na kwartos, mag-isa ka lang or 2 kayo, pagdating dito, kamo pwede kang nakakapag-adjust ka, nakaka-adapt ka kaagad na 4 kayo or 3 kayo. Kasi syempre, hindi ko kasi madali na ah, ng 4 or 5, marami kayo sa kwarto kasi una sa lahat, may mga kanya-kanya tayong personalities. Okay? Isa rin yun sa mga bottleneck ng mga OFW dito sa Taiwan. Siyempre, yung pakikisama. So, lagi yung tatandaan yan. Okay. Next is yung sa what is your weakness. Okay, yung weakness, ito, wag mo tayong masyadong honest. Okay, kasi yun ang ikakapahamak natin. Baka kasi sabihin nyo, weakness nyo tinatamad kayo minsan, which is wrong. Okay? Tapos, madali kayong magsawa, wrong ho yun. Bawal ho yun kasi sa trabaho, hindi po pwede yun. Okay? Yung sabihin mo, maikli yung pasensya nyo, bawal din ho yun. Okay? Basta, yung mga hindi ko kayang baguhin ng company o hindi kayang baguhin ng trabaho yung mga ganong personalities mo, huwag nyo po yung sabihin. Instead, ito yung sabihin nyo. Yung weakness nyo is sometimes kapag once na may mga collaboration or participation, minsan hindi or mga nanghihingi ng suggestion, hindi kayo nakakapagbigay ng opinion. Okay? Bakit? Kasi tatanong yan, bakit? Hindi ka nakakapagbigay ng opinion. Kamo kasi, nahihiya kayo na ma-reject. Okay? Yun ang maganda na minsan mag-suggest kayo tapos hindi tinanggap yung suggestion mo or hindi mo lang pinakinggan. Parang nakakaano na parang nahihiya ka na magbigay ng suggestion ulit. So, ang ginagawa mo na lang is kung ano yung mapagkasundo ng marami, dun ka na lang din. Okay? Yun na lang, mas safe ho yun. Kasi, pwede pang baguhin yun. Okay? Pwede ka pang maging team player. Di ba? In the future, kapag once na nasa tamang mga tao ka or mga kasama mo sa trabaho. Okay? Pwede yung ma-develop kasi. Hindi kagaya ng tinatamad ka, hindi na ma-develop yun pag tamad ka talaga. Okay? Yung mga maikli pasensya, asahan mo, pwede kang humaba yung pasensya mo, pero napakahabang panahon para mapunta ka doon. Okay? So, take note po sa mga ganun. Mas maganda ho yung ganun na lang na weakness. Mas safe po yun. Okay? Yun ang mga gusto ng mga employer na nade-develop nila ho kayo or lalo na yung weakness mo. Okay? Napakaganda nun. Next naman po is meron silang tinatawag na trick question. Okay? Magbibigay sila ng mga sitwasyon at kung paano mo siya mabibigyan ng solusyon. Okay? Isa yung ganito. Like for example, sasabihin nila, paano kung dumating ang araw na tumawag yung pamilya mo at kinailangan mo for example, nagkasakit yung mama mo, for example, gano'n, or nagkasakit yung family member nyo. Anong gagawin mo, okay? Kasi baka kasi isipin nila, uuwi ka kaagad, okay? Huwag ho nyo sasabihin na uuwi kayo. Sasabihin nyo na lang, meron ka namang mga relatives or meron kang mga brothers and sister na pwedeng take care ng one of the family member mo na nagkasakit para hindi ka na umuwi. Kasi kailangan din kamo ng pang-suporta doon sa nangangailangan. Okay? Huwag niyong bigyan ng option na kailangan mo umuwi. Okay? Kasi medyo pangit po yun ang dating sa kanila na uuwi ka, baka hindi ka na bumalik. Okay? Isa rin yun. Isa rin is yung paano kung may nangyari sa production. Okay? Ano ang gagawin mo? First, ang gagawin mo kapag once na nangyari, for example, a machine nasira, kailangan mo agad i-turn off or i-shut down yung machine. Then, after nun is, kailangan mo siyang i-report sa team leader mo or supervisor. Huwag mong gagalawin yung machine. Ang kailangan mo lang is i-turn off, shut down. Yun na lang ang pinakamagandang gawin ng isang empleyado dito. And then, i-report na po sa team leader or supervisor. And next is, paano kung may nag-away sa production? Okay? Ang isasagot lang po natin dyan is, una, awatin sila. Okay? Awatin sila, try to fix the problem. Ganyan, kung hindi talaga makaya or hindi wala talaga sa personality niyo ganun. Kasi may mga tao naman talaga na hindi sila nakakapag-ayos ng problema. Okay? So, kung hindi nyo nga kaya yun, mas maganda, i-raise nyo na siya sa team leader. Okay? Or magpatulong ka sa ibang kasama kung hindi mo kaya. Kasi nga,
pangit naman ipipilit mo kasi hindi naman nagkaayos yung magkabilang partido, di ba? Pangit nun. Kaya mas maganda, i-concern pa rin. Huwag i-report. Pangit yung word na report. Concern. Yun ang maganda. I-concern nyo. Okay? Ang last na tinanong sa kanya about sa interview sa Inulax is, why do you choose Taiwan? Okay? Kagaya nito, nasabi ko rin to sa vlog ko about Walsin. Why do you choose Taiwan? Magpakatotoo na tayo. I choose Taiwan because of the high salary at saka nakakatulong to improve our life dyan sa Pilipinas. Okay? Kasi hindi po nabibigay or hindi po na sumasapat yung sweldo natin yan sa Pilipinas. Okay? And para sa'yo, magandang opportunity para magtrabaho dito sa Taiwan. Okay? Mas maganda kung i-lift nyo yung Taiwan. Kaya mas maganda yun, mas maganda sa pandinig nila, okay, na pinili mo ang Taiwan kaysa sa ibang bansa na maraming nagbubukas ng pinto para sa mga gitong opportunity. Sabihin nyo, si Taiwan kasi is compared to others, mas mataas naman yung salary dito sa Taiwan. At sa tingin mo is malaki ang maitutulong nito sa buhay mo at sa pamilya mo. So, yun lang mga idol. And hopefully, nakatulong tong video na to. And don't forget to hit the subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify naman yung, para ma-notify kayo sa upcoming videos ko. And don't forget to share na rin sa mga kapwa nating Pilipino na nagbabalak mag-apply dito sa Taiwan. So, dami ba naman ng tips ko na binigay dito. So, share nyo na lang po, no? So, yun na lang yung tulong nyo sa akin sa maggagawa ko ng mga content na to. So, ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.